Alright, welcome back po sa ating channel. Washing machine po. Paano natin malalaman kung sira na ang washing machine? Yan, may isa pong motor yan, sa reverse, saka sa forward. Bali 3-way yan. Merong common yan. Tapos merong capacitor. Pero i-check natin yan kung merong continuity. Kasi bali line 1, line 2, line 3 meron siyang reverse. Ngayon dapat pumalo yan. Ayan o, tinutok ko yung tester ko dyan. Dapat pumalo yan. Yan, pumalo yung isa. Yung isa hindi pumalo. Gustong sabihin yung running coil niya ay patay na. Kaya sinubukan nating humanap ng ibang motor. Pero nagka-problema tayo dyan kasi yung motor ay medyo makapal. At yung isa naman ay medyo manipis. Hindi siya sukat doon sa bracket. Naghanap tayo ng surplus. Binuksan natin yan na washing machine, yung motor, at susubukan natin yan na iswap doon sa ibang unit. Itinry ko mga kaibigan yung sa dryer na motor ang sinubukan natin yan kung magmamatch. Nagka-problema pala tayo sa kapal. Nagka-problema tayo dun sa alignment ng belt. Kaya hindi rin umubra. Hindi na rin natin ginamit. At saka meron din siyang open connection sa loob. Putol na rin yung yung line 1 niya saka line 2. Nagka-problema siya sa rewind sa loob. Kaya hindi rin natin na repair. Pero papaliwanag ko sa inyo yung diagram. Gagawa tayo ng diagram at papaliwanag ko sa inyo yung step by step yung takbo ng niya, yung current, kung bakit siya nagre-reverse at bakit siya nagpo-forward. Alright, ayan, at ito na nga, at magagawa na tayo ng diagramming. For example, ito na yung outlet natin, magiging outlet. Drawingan na natin ng outlet. Ito yung saksakan. Ito yung magiging line 1 natin. Ito yung magiging line 2. Kung sabihin, ito yung live. Tapos yan yung convenience outlet. Papunta na sa convenience outlet mga kaibigan. Ayan, maglagay na tayo ng wire. Itong line 1, ipipix natin yan sa first winding. Pero para sigurado, ayan, first winding, bali 3 winding yan. Ito yung ganito yan eh. Ito yung magiging diagram niyan. Itong line 2, pupunta yan sa capacitor. Mag-draw tayo ng capacitor. For example, ito yung capacitor. Ito yung in ng capacitor at yung out ng capacitor. Ito yung magiging running niya. Ito yung magiging running niya at ito yung pupunta sa rewind. Ito yung coil. Rewind na yan. Yan. Ito yung magiging common. Ito yung magiging common at ito na yung magiging line 1 natin. Common yan. Okay, bigay. Yung magiging common. Bali 3 rewind yan eh. 1, 2. Ayan. Rewind din yan. Ito na yung isang rewind. Ayan. Ito na yung magiging rewind niya. Ito na yung magiging common natin. Ngayon, para magkaroon ng kuryente ito na yung pinakang motor natin. Itong line 1, nakapix na yan dito sa first rewind. Ayan. Dito na yan sa first rewind. Tap na natin yan. First rewind. Sa second rewind natin, dadaan niya ng capacitor. Ito na yun. Ito na yung magiging running niya. Ito yung magiging starting niya. At ito namang isa ang magiging natin na running. Dito na yan. Tatakbo sa kabila mga kaibigan. Ito na yan mga kaibigan. Ngayon, pag umikot na siya,
baliktad yung ikot, pwede nating baliktarin natin yung rewind number 2 at saka rewind number 1. Ito lang yung pagbabaliktarin natin yan para mag-reverse yung ikot ng motor. Kaya naging 3-way siya kasi ito na yung output niya. Rewind 1, rewind 2, at saka yung rewind 3. Magiging 1, 2, 3. Ito yung magiging starting capacitor natin. Pag baliktad yung ikot, halimbawa naka-forward siya, baliktarin yung ikot niya. Pag baliktarin nyo lang to, magre-reverse yan, dalawang yan. Ito, fix na to. Magiging line 1 na to. Para safe, lagyan natin yan ng... Kasi sa original niyan, doon sa, for example, ito na yung pinakamotor niyan, meron siyang maliit na fusible link dito. Pag binuksan nyo yan, yung pagka hindi na gumagana, protection to sa... ito yung may protection doon sa pagsunog dito. Ito na muna yung puputok. Pira ng fuse natin sa outlet. Meron pa kasing ano yan breaker. Ayan. Pagka umuugong lang, gusto sabihin ito, sira na. O kaya naman, open connection na itong starting. Ito kasi may starting, ito yung maging running. Ayan. Kaya naging tatlo yung output. Anong po mga kaibigan? Sana naintindihan po ninyo yung ating munting paliwanag. Ganyan po nagpapangsyon yung sa washing machine. Ngayon, ito kasi merong timer yun na tinatawag. Lagyan natin for example yung timer. Ayan, ito yung timer. Tapos ito, papasok ito dyan. Ito, magiging papasok naman to dito. Ito yung nagre-reverse. Ito yung nagre-reverse polarity. Ito na yun mga kaibigan. Kaya siya nagre-reverse. Gawa nitong timer na ito. Ano po? Ganyan lang kasimple yung schematic diagram ng washing machine. Alright, maraming salamat sa pagtutok. Huwag kalimutan muli i-subscribe ang ating channel, Torres the Electrician. Mabuhay po tayong lahat.